So good day nga sa inyo mga kalpa, no? Ito pala yung bagong unit natin, yung Click 160. Ayan, naglabas tayo. So dito, ito yung isang motor natin, yung Click 125. Ililipat ko muna yung mga GR5 dito. So yung mga ibang parts, halimbawa yung rear disc brake, ililipat ko rin dito, pati yung sa RCB. Ililipat ko lahat yung pyesa nito. So ito, gray yung kinuha natin, gray white. Ayan o. So update ko kayo, pati yung koso, pag may time ilalagay natin lahat yung mga pyesa, ililipat natin lahat dito, pati yung mags, halos lahat ililipat natin. So update ko kayo dito sa unit. Ayan, install natin yung mga ibang GR5. So saktong sakto siya dito sa decals natin, no, yung GR5 natin. So tara, let's go. So ito muna yung ililipat natin. So mahilig kasi tayo mag long ride, kailangan din natin ng phone holder. So ito, Motowolf yung gamit natin. So pag maglalabas kayo ng motor, ang unang may sasuggest ko na bilhin ninyong accessories, yung phone holder. Napakalaking bagay nito. So lalong lalo na sa mga naglo long ride kagaya ko, ito, kuha kayo ng phone holder. So mura lang itong Motowolf. Pag gusto ninyong umorder, iwan natin yung link dyan sa baba mga kalpa, pati dyan sa description box. Tara, kabit na natin. Gamit lang tayo ng size 14 na open wrench. Ayan, sentro lang natin. Kasigpitan na natin. Diba? Napakagwapo, diba? Ayan, so mabibili nyo lang to sa murang halaga. Pag medyo malapit lang yung biyahe, halimbawa mga 15 kilometers or 20 kilometers yung mga biyahe, yung pupuntahan, nag-google map pa rin ako kasi tayo laking GTA tayo eh. So parang nostalgia ba, diba? So napakaganda oh. So pwede mo pang i-rotate yan na 360 degree. So dito kinalag muna natin yung Allen bolt dito. Yan. So ito yung mga madaling bumibilog. So ito, lipat natin yung GR5 bolts na big head. So saktuan lang siguro to. Ayan, kabit na natin. Oh, sakto lang siya oh. Diba? Bumagay siya sa natin, decals. Ayan, saktong higpit lang. Pwede na, pwede. Oh, napakaangas oh. And then dito naman sa side, install na natin siya. Yun o, napakaangas oh. Para may detalye ba. Saktuan lang yung big head. So ito yung mga una ninyong palitan. Pwede namang CNC. Ayan. So ito, 1 week na sa akin to, kakakuha lang natin. So ito, kinalag ko na yun sa CVT. So kakalagyan na rin natin yung mga ibang stock bolts dito. Ayan, kakabit na yung mga ibang bolts dito. So ito, bago natin ilagay, ilalagyan ko muna pala ng grasa para sure ball, diba? Opo, para kuan di mag-stack up kasi high temp yun eh. Side. Parang namin kabunsin ko nga kayo, di boy. Ano yan ay? Dito nga pala mga kalpa, no? Kumuha tayo ng Honda Click 160. So, di ba? Dito, magwa 1 month na yung unit natin. Ang gagawin ko rito, ililipat ko yung mga parts natin, yung rear disc brake, front disc brake, and swing arm, pati ito, pati yung brake master,
Ayan o. Lilipat natin lahat dito. So, isa-set up natin ito ngayon. Itong Honda Click 160. So, nililipat na. Nakalag na rin ni pare yung kwan dito. Front mags, pati yung sa braking system. Halos plug and play na lang yung ibang parts dito. Kasi pang Click 160 eh. Dala ko rin yung caliper bracket. Magbabaliktad siya. So lilipat siya sa left. Same lang din kaya sila ng control brake shoe, no? Same lang sila, eh. Tapos yung nandito to, lipat na lang din natin, eh. Ito, yung takip niya. Pagpapalit din, eh. Wala naman, di naman na mahirap yan. Ayan, dito kinakalag na rin yung pangarap. Ito yung mga ibang pyesa natin. Papasikwat ko na lang. Wala na tayong budget para sa tire machine. Ito tol. So ito pa lang ipapalit natin yung G-Ren. Yan yung mga gulong na i-install na rito. So install na yung mag sa unit natin. So yung G-Ren yung ipapalagay natin. Ito. Stock tire lang para malapad. So yung sinalpakan natin ng allen tsaka nut. Yung nakakabit dati sa Click 125 para hindi papasok yung tubig pag nag-washing. So kailangan takpan yan. Tol, yung itong lang ilalagay natin P6. Okay. Kunin ko rin yung pad. Bitin. Oh, bitin. So dito halos plug and play na lang lahat kasi pang Click 160. So yung P6 160 tsaka Click 160 same na same lang sila. And dito na install na yung brake master. Tatabas na lang sa head cowling. Kung tatamaan na. Kasi, straight Royal. Royal. Ito tol, luluwangan ko para pag Oo, tol. Walang problema dyan. Oh, ngayon ko lang na magbibigay. Patanggal lang. Abay wakan. Sakto. Pasok yan. B2 ay B4. 160. Baka susunod.
Kaysa gaganon yan, no? Laki ng matatabasan. Parang tumabas nga lang. Goods na. So dito nga mga kalpa, no, okay na nga pala yung unit natin. As you can see, na-install na nga yung mga major upgrades natin dito, katulad nung front disc natin. So ito big disc yan, bali RCB na 267mm. So bali ito pang sniper to, tapos Jiren mags. And then yung tire natin, bali pinabalik ko rin sa stock. So gusto ko stock size lang. Tapos dito nag-install na rin tayo ng disc bolt na GR5 din. So kung makikita ninyo, napakaganda ng pagkaka-install dito. So plug and play na halos itong sa disc. Tapos dito naglagay na rin pala tayo ng TRC na disc bracket. So pang 260 at 267. Tapos ito naglagay na rin tayo ng R1 caliper na RCB. So bali ito pang Mio to. Kinonvert lang natin. Tapos gumamit tayo ng RCB na Teflon hose dito, bali 1000mm. Ang issue lang nito, medyo bitin pa. So magpapalit pa tayo ng 11mm. Tapos dito gumamit tayo ng Gorilla brake hose holder. So long yung kinuha ko dahil nga kailangan nga natin ito dahil pababa nga yung sa hose natin. So para hindi sasayad yung brake hose natin dito sa may gulong. Tapos nag-lowered tayo ng konti. Kailangan natin maghabol dahil nga mataas yung front shock ng Click 160. Tsaka bitin nga yung hose natin. So dito nga ganito yung itsura niya kapag malayuhan. So pinartner ko rito ay kulay pula. And then dito sa side, ganito yung itsura niya mga kalpa. At gumamit din pala ako ng Jiren na invisible cap. So kulay pula na rin yung nilagay natin dito. By the way, kulay titanium pala yung mags na binili natin. So Jiren Android mags pala to. Tapos dito naman sa brake master, gumamit tayo ng RCB S1 Forge FL. So bale left and right na rin ito at 14mm yung pinaka size ng pump niya. So meron pa kasing size 17 at dual tank na rin pala ito mga kalpa. So nakita ninyo yung mga tinabas natin dito nga, hindi pantay yung pagkaka-install natin. So kailangan nating itaas yung bracket. So papalitan ko na lang ng bracket yung sa may reservoir natin. So dito mga kalpa, minimal tabas lang pinagawa ko rito para malinis pa rin tignan yung sa head cowling natin. And then dito sa baba, nagtabas din pala tayo. So sa batok, nagtabas rin tayo kasi nga yung sa left side nito ay brake cable. So nag-convert kasi tayo ng hydraulic na pump dito, kaya talagang need natin magtabas. So kung makikita niyo, napakaganda ng pagkaka-bleed. Tapos dito rin sa right side, nagtabas rin tayo rito para dun sa pinaka tawag dito, yung sa lever. So kung makita ninyo, talagang malaki yung kakainin niya. Kasi nga aftermarket na tong pinalit natin, walang plug and play kapag ka nag-convert kayo. Tapos dito gumamit din pala tayo ng Mopac na taillight switch. So bale dito sa ilalim, sa may banjo bolt niya, nagtabas na rin tayo kasi nga medyo malaki nga yung kinain na space nitong brake master natin na RCB. So kung makikita ninyo, napakaganda ng pagkaka-install natin. So nag-adjust na lang talaga tayo dito sa left. So hayaan ninyo, mas gagawin pa nating perfect yung pagkaka-setup nito. So bibili pa ako ng mga ibang kulang. Tapos dito nga sa likod, ganito yung itsura niya. So bali nag-convert na rin tayo ng disc brake sa likod. Tapos yung pito natin ay Jiren din. Dito naman sa pag-convert ng disc brake sa likod, gumamit tayo ng pang Click 160 at pang PCX 160 na rear disc brake. So powder coat ko na lang din na kulay black yan para maiba. At gumamit rin pala ako ng TRC na 21mm na brake hose. So napakahaba nito. So saktong-sakto na tong 21mm. So wag kayong magkukulang, wag din kayong sosobra kasi papangit. Tapos pang PCX 160 na swing arm. So maganda to kapag gusto nyong mag dual shock. So pantay na pantay yung pagkaka-align nung pinaka bracket nito para sa dual shock. Tapos ito
yung mga ibang parts natin halos pang click 160 na lahat. So wala na tayong minodify dito, wala na tayong tinabasan. Halos plug and play na po lahat ng panglikod natin. So sa harap lang tayo nagkaroon ng mga modification. At kapag ka nag-convert nga kayo ng mga ganito, talagang sa harap lang kayo mapapalaban. So by the way, dito pala nagpalit na rin pala tayo ng Koso Digital Speedometer. So napakaganda nga nito. Dati nasa 4,000 plus lang ito. Pero kapag bibili nyo to sa labas, nasa around 7,000 plus na siya. So nakita ko sa Shopee, nasa 7,200 something na siya kay Parts Unlimited PH. And then syempre pakita ko sa inyo yung mga function. Dito sa I-beam gumagana siya, tapos pag pinu-start natin gumagana rin. And then dito sa idling stop system, merong lalabas dyan na kulay green na letter A. So lumalabas din yan, gumagana halos lahat. Tapos yung left and right signal turn natin ay gumagana rin, talagang working. So nasa taas yung mga icon indicator. Tapos dito yung sa water temp, gumagana rin mga kalpa. Tapos yung sa battery voltage, so gumagana rin siya. And then yung sa time, meron din siya mga kalpa. So 24 hours yung time niya dyan. And then yung AFR reading, gumagana rin. So pagkargado yung unit ninyo, talagang malaking tulong ito. Tapos ito naman yung RPM indicator. So nasa 15,000 nga yung max nito. So pwede ninyong makita dyan. Tapos dito nga napakaganda nga niya dahil kulay black and white nga siya. Tapos ito yung odometer, and then ito naman yung fuel gauge indicator nasa right side. So napakaganda ng style niya. Tapos ito yung sa speed natin. Tapos pag nilipat nyo rito mga kalpa, makikita nyo yung trip A tsaka trip B. So pagka i-reset nyo pala itong mga kalpa, ilolong press nyo lang yung sa left side na button natin. So may trip A, trip B, tapos yung sa may change oil natin, may makikita rin yan mga kalpa. And then ito naman yung pinaka manual mode nung sa may RPM natin. Tapos makikita rin pala yung sa history ng top speed, pati yung sa water temp. So ito sa dating unit natin, ito nakakabit sa Honda Click 125. Tapos pwede nyo rin pala baguhin yung maximum RPM dito. Kapag ka na-reach nya yung RPM, magpupula dun sa may taas. So bali ito pang Honda Click 125, 150 nga pala ito. So bali kinonvert lang natin siya dito sa Honda Click 160. At ganyan pala yung style niya. Kapag ka ito turn off mo, meron siyang sasabihin na bye bye. Tapos kapag ka in-off na natin yung key natin dito, ay talagang magbi-blink yung mga indicator dyan sa taas. So nakita ninyo pati yung kulay pula, nagbibip din yan, tapos sasabay sa tunog. So napakaganda nito mga kalpa, talagang napaka-helpful. At kung isa ka nga rin sa kagaya ko na walang magawa sa buhay at walang magawa sa pera, so dito mo invest yung pera mo sa pagpapaporma ng motor. So yung mga in-upgrade ko, pwede mong gayahin yan, pwede kang kumuha ng idea. So ganito yung itsura ng unit natin kapag ka naka side view at kapag ka malayuan. At kapag ka gusto mong bilhin ito, iwan ko yung link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box. Hindi na kita papahirapan, ilalagay ko na lang dyan yung mga link sa Shopee. So ano pang hinintay mo, order na. I know is not enough.